Purihin ninyo si Lord, kayong mga nasa langit. Purihin siya kahit malakas siya at makapangyarihan. Purihin ang kahangahangang pangalan ni Lord. Sambahin si Lord sa ganda ng kaharian niya. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Pinupuri ka po namin at sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ihanda mo po ang aming mga puso at kaluluwa sa mensaheng idadalhin niyo po sa amin ngayong gabi. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchased of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song. Praising my Savior angels descending from above, echoes of mercy, words of Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po ay pagbubulay-bulayin natin ang tungkol sa mga kababaihan.
Kaya po siguro ang magandang title nitong ating tema ngayong gabi ay babae. Mga kapatid, ngayong buwan ng Marso ay pinagdiriwang natin ang Women's Month. Tayo ay tinawag na bigyang pansin ang mga kababaihan. Ang National Women's History Alliance Team for 2026 ay Leading the Change, Women Shaping a Sustainable Future. Ang temang ito ay nagbibigay pugay sa mga babae na nag-iisip muli at muling binubuo ang mga sistema upang matiyak ang pagmatagalang sustainability na pangkapaligiran, pang-ekonomiya, pang-edukasyon at pang-sosyedad. Kinikilala nito ang makapangyarihang pamumuno ng mga babae sa paglikha ng isang kinabukasan na nakabatay sa pagkakapantay-pantay, may katarungan at oportunidad para sa lahat. Mula sa advokasya sa kapaligiran hanggang sa reforma sa pananalapi, mula sa pag-oorganisa sa patakaran, ang mga babae ay nasa harapan ng paghimok ng holistic na pagbabago. Ang kanilang pamumuno ay hindi lamang tumutugon sa mga ag-arang hamon ngayon, kundi naglalatag ng pundasyon para sa isang mas matatag at mapagkalingang inklusibong bukas. Sa ating paglalakbay, nakikita natin ang mga kababaihan na nangunguna sa iba't ibang larangan, sa ekonomiya, sa edukasyon, liderato, at social justice. Sila ang mga tagapagtaguyod ng pagbabago, nagbibigay inspirasyon sa atin na magtulungan para sa isang mas magandang kinabukasan. Tulad ng sinabi sa Genesis 2:15, kinuha nga ng Panginoong Diyos ang tao at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanya pagyamanin at ingatan ito. At dito rin nakita natin na binigyan ng Diyos si Adan ng isang makakasamang babae upang makatuwang niya sa kanyang mga responsibilidad sa halamanan. Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng responsibilidad na alagaan ang mundo at ang mga kababaihan ay isa sa nangunguna sa pagtupad ng tungkuling ito. Sustainable. Ano ba ang ibig sabihin ng sustainable? Sapagkat ang tema natin ay Women Shaping a Sustainable Future. Ang sustainable po ay, ayon kay Google, ay likas kaya, na ibabago, napapanatili, mabubuhay at kayang gawin, tumatagal, ligtas sa kalikasan. Ito ay tumutukoy sa kakayahang mapanatili o maituloy ang isang gawain, proseso o pag-unlad sa mahabang panahon nang di nauubos ang likas yaman o nagdudulot ng pinsala sa kapaligiran. Layunin nito ang balanseng paggamit ng yaman para sa kasalukuyan nang hindi nakokompromiso ang susunod na henerasyon. May 4 na aspeto po ang ating tema ngayon. Ang unang aspeto po ay ang financial sustainability. Ang mga kababaihan ay nangunguna sa pagtataguyod ng mga nananatiling pamamaraan sa pagninegosyo at pag-iinvest. Lumilikha din sila ng equitable economic system para sa ating mga ekonomiya. Makikita natin ang mga kababaihan ngayon ay naghahanap buhay na dati ay nasa bahay lang sila. Ngunit ngayon ay marami silang mga pinapasok na trabaho ng mga halos lalaki din ang mga gumagawa. At makikita po natin sa Kawikaan 31:16 na ang pagnenegosyo nila, sila ay chine-check nilang mabuti kung ano yung papasukin nilang mga negosyo. Kaya sa Kawikaan 31:16, dito po ang sinasabi, matama niyang tinitingnan ang bukid bago siya nagbayad. Ang kanyang naimpok ay ipinagpapatanim ng ubas. Dito, tinignan niya mabuti kung maganda yung bukid na bibili niya. Kasi yun ang pagtatamnan niya ng ubas na magiging hanap buhay niya. Ang pangalawa naman ay ang social justice. Sila ang mga tagapagtanggol ng karapatan at katarungan. Nagtatrabaho para sa pantay na pagtrato at oportunidad. Makikita natin na marami na rin mga babae ngayon ang nagiging mga abogado. At sila yung mga nagiging mga tagapagtanggol ng mga naaapi mga kababaihan. Kaya sila ay nasa human rights na mga
sector. At sa Isaiah 1:17, makikita natin na sinabi dito, hanapin ninyo ang katarungan, patnubayan ninyo ang mga pinagkaitan, ipagtanggol ninyo ang mga ulila, at ipaglaban ninyo ang mga balo. At sa pangatlo naman po, sa edukasyon. Ang mga kababaihan ay nangunguna sa pagbibigay edukasyon at pag-empower sa mga susunod na henerasyon. Ang mga guro natin ay nagtiyak na ang kaalaman ay maipapasa sa mga susunod na mga henerasyon. Sa Kawikaan 4:13, sinasabing, tandaan mo ang mga itinuro sa iyo, huwag mo yung bibitawan. Ingatan mo ito kasi ito ang nagbibigay buhay sa iyo. So yung mga natututunan po natin ay dapat nating ingatan sapagkat pagdating ng araw, yun ang makakatulong sa atin. Turuan mo ang bata na mamuhay ng tama at di niya yun makakalimutan hanggang sa pagtanda niya. Ito naman po ay nasa Kawikaan 22:6. Para sa atin, dito sa bersikulong ito, habang tinuturuan tayo ng disiplina, parang sinasakal tayo, parang sabi natin, bakit ganyan ang tinuturo sa atin, parang napakahigpit naman. Pero pagdating po ng araw, makikita natin na yung palang itinuro sa atin, yung pala ang makakatulong sa atin, sa ating mga pamumuhay. At sa Hosea 4 at sa unang bahagi ng talatang 6, ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaaliwan o kamangmangan. So may danger po ang mga mangmang sapagkat pagka hindi nila alam na mali na pala yung ginagawa nila, makakasama po ito at baka buhay pa nila ang maging kapalit nito. Ang pang-apat ay ang liderato. Ang mga kababaihan ay nagiging leader ng tagapagtaguyod ng pagbabago at pagpapaunlad sa iba't ibang larangan. May mga mentor din na naghahanda ng susunod na wave para sa mga change makers. Marami din po tayong mga makikitang babae na nauupo na sa ating mga gobyerno, sa ating simbahan, na sila po ay gumaganap na rin ng mga tungkulin na ginagampanan din ng mga lalaki. At makikita natin po sa Mateo 5:16, gayon din naman dapat paliwanagin nyo ang ilaw nyo sa harap ng mga tao para makita nila ang mga mabubuting gawa nyo at purihin nyo ang Ama na nasa langit. At sa Kawikaan 31:26, pag nagsalita siya, may matututunan ka at mabuti ang tinuturo niya. Ngayon po tinatawagan tayo na magkaisa, magtulungan at bigyang empower ang mga kababaihan na nangunguna sa pagbabago sa pagtutulungan at makakalika tayo ng isang masustainable, makatarungan at maunlad na lipunan para sa lahat. Kaya nga po kahit nasan tayo, anumang kalagayan tayo, anuman ang hanap buhay natin, magkaisa tayo, tumulong tayo sa pagbabago para sa mga susunod na henerasyon. At bilang hamon para sa atin, kahit anong kalagayan, hanap buhay, tumulong tayo sa pagbabago para sa mga sumusunod na henerasyon. Kung kayo po ay nagre-recycle, ngayon po ay ine-encourage na mag-recycle na tayo para mabawasan ang mga basura na binibigay natin sa ating mundo at kapaligiran. At sinabi rin sa Galatia 3:28, walang Hudyo o Ginoo, walang alipin o malaya, walang lalaki o babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Ayon sa National Women's History Alliance, ang pagpaparangal sa kasaysayan ay nangangahulugan ng pagprotekta sa hinaharap. Kapag pinararangalan natin ang kasaysayan, hinuhubog natin ang kinabukasan. Habang ginugunita natin ang buwan ng kasaysayan ng mga kababaihan, gusto rin namin gamitin ang pagkakataong ito upang muling ipangako ang ating mga sarili sa pagtatayo ng mga ligtas na paaralan, mas makataong mga komunidad at pagtatrabaho tungo sa isang mas maliwanag na hinaharap para sa lahat. At sa huli, nais ko pong i-share sa inyo ang isang acrostic ng salitang babae. Ang ba, binubuo ang kinabukasan na may pag-asa at lakas. A, alagaan ang kalikasan. Ba,
bumuo ng mga komunidad na makatarungan at pantay. Aangat sa hamon ng pagbabago at pag-unlad. Epektibong leader na nagtataguyod ng pagbabago. Happy Women's Month po sa ating lahat at magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa inyo mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Nagpupuri kami, Panginoon, sa gabing ito na kami po ay nagsama-samang sumamba at nabiyayaan ng iyong mga salita ng buhay, ng mensahe narinig namin sa pamamagitan ng kapatid na Beth Villamayor. Salamat sa hamon at inspirasyong hatid sa amin ng mga salita ninyo. Patuloy kaming nagkakaisa ring ihatid sa inyo ang pasasalamat sa buhay at pagdiriwang ng kaarawan nila Arvin, Christian Panganiban, nila Roshan, Khalil, Mark, Jason Nazario at ng kapatid na Dory De Leon. Salamat po sa kanilang pagdiriwang ng kaarawang ito na nasa kalakasan ang kanilang buhay at na naway madama nila ang laging pagsama at pangunguna po ninyo sa anumang gawain, anumang tunguhin ng buhay. Ikaw ang kanilang manatiling lakas at karunungan nila sa araw-araw. Panginoon, dalangin namin patuloy na may pagpapasalamat ang matagumpay na operasyon ni Alvin Panganiban sa paglalagay sa kanya ng stent. Bilang paghahanda pa rin sa gagawing shockwave sa kanyang kidney stones. Dalangin namin ang recovery niya mula sa operasyong ito at ng kanyang paghahanda sa isasagawang shockwave sa mga darating na araw. Palakasin mo ang kanyang kalooban, ang kanyang pananampalataya, O Diyos, na hindi mo siya iiwanan, hindi mo siya pababayaan. Salamat po at nakaka-recover na po si kapatid na Lenny sa trangkaso at naway sa kanyang pagpapatuloy ng gawain at paghahanap buhay ay magkaroon siya ng sapat na kalakasan at hindi naman po mabinat sa iba't ibang gawain. Salamat din po sa patuloy na kalakasan ng kapatid na Nori Villanueva sa dalangin namin ng kagalingan, recovery mula sa isang major operation, Panginoon, na tinanggal ang tumor sa kanyang spine. Nawa pagpalain niyo ang therapy na ginagawa niya, ang kanyang determinasyon na makapagpatuloy sa pagpapagaling at matanggap ang biyaya ng buhay at lakas na nagmumula sa iyo tulad ng ninanais ng kanyang puso. Sama-sama namin dalangin ang kapatid na Linda at Ernie Leongson, Raquel Lucena, Aga Silvestre, Gloria de Guzman. Dalangin po namin ang kanilang patuloy na kagalingan o kalakasan, O Diyos, mula sa mga karamdamang naranasan nila, O Diyos. Ikaw ang dakilang manggagamot ng kanilang buhay. Salamat sa mga provisyon, mga kasangkapan ng kagalingan, ng mga manggagamot at maging ang mga gamot na ipinagkakaloob sa kanila. Patuloy naming dalangin ang kaaliwan, ang kapayapaan sa pamilya ni Nanay Adela, ang ina ni Desiree Galian na sumakabilang buhay na po. Ang kaaliwan po ninyo, kapayapaan po ninyo ay maranasan ng buong sambahayan sa panahong ito ng kanilang pangungulila, ng kanilang kalungkutan at ng pagkakahiwalay, O Diyos, at samantala kay Nanay Adela. Salamat sa katiyakan na ang buhay na walang hanggan ay nasa Kanya sapagkat siya ay mananampalataya po ninyo, Panginoon. Panginoon, dalangin namin ang tuloy na magandang
resulta ng mga usapang pangkapayapaan, ng resolution sa nangyayaring conflict, digmaan dyan sa may Middle East, sa pagitan ng US, Israel at ng Iran. Nawa ay marating ang isang pagkakasundo, Panginoon, na ititigil ang labanan at hahanap ng mapayapang paraan sa mga suliraning hinarap ng mga bansa. Napakalaki pong epekto nito sa maraming bansa at kahit sa aming bansang Pilipinas, O Diyos. Isa nga rito ang mabilis na pagtaas ng presyo ng langis, O Diyos. At kasunod nito ang mga presyo ng bilihin, pamasahe, at iba pang mga basic services na maaring maapektuhan ito, Panginoon. Nawa sa lalong madaling panahon upang hindi na po magkumitil ng mga buhay, puminsala ng anumang mga infrastructure ang digmaang ito. Naway mawakasan na po ito. Dalangin din namin ang pagnanais ng mga OFW, Pilipino man o ibang mga nationalities na malayo sa mga war zones, Panginoon, at sila'y nagdanais din ng iba na makauwi. Ipahintulot po nawa ninyo na magkaroon ng mga chartered flights at sila'y makauwi sa kanilang mga mahal sa buhay bago pa man ang hindi magandang mga pangyayari sa gitna ng labanang ito. Ang pag-iingat po ninyo sa bawat isang mga OFW, maging yung mga nananatili, yung mga mamamayan ng mga bansang nasa Middle East sa panahon ng merong mga missile or drone attack laban sa isang bansa. Maging ligtas sila, Panginoon, sa mga shelter at saan mang mga pwede silang makapagtago, O Diyos, ng ligtas. Pagpalain po ninyo ang mga pangyayaring ito ay matamo ang hinahanap na kapayapaan. Salamat, Panginoon. Patuloy na dalangin din namin ang aming bansa, O Diyos, na harapin ito ng merong karunungan, pagtugon sa mga crisis na hinaharap ng bansa. Lalong-lalo na sa kabuhayan, Panginoon, na maraming mga Pilipinong nakakaranas ng kahirapan sa gitna nito. Ibigyan mo po kami ng kapanatagan, ng kapayapaan bilang mga Kristiyano at manghawakan kami sa mga pangakong kayo ay nasa kalagitnaan ng lahat ng ito. Kayo ay in control at hindi kayo magpapabaya sa aming lahat. Bigyan po ninyo ng kalinawan, ng isip, ng katatagan, O Diyos, ng kalooban, at higit sa lahat, ang tibay ng pananampalataya at pag-asa ang bawat mamamayang Pilipino sa mga panahong tulad nito na humaharap kami sa isang malaking hamon ng kaguluhang ito, Panginoon. Ikaw ang tangi naming kanlungan, ikaw ang aming kapanatagan, O Diyos. Ikaw ang aming tulong sa buhay na ito. Ito ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Niiwan ko po sa ating lahat ang pangako ng awit 46. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man, kahit na sa dagat ang bundok matangay. Sa Diyos na makapag-iingat sa atin ng walang hanggan, sa Kanya na
makapaghahatid sa atin sa buhay na mapayapa, buhay na may pag-asa, buhay na may kagalakan at pag-ibig. Sa patuloy na pagpapala ng Diyos Ama, pag-ibig at pagliligtas ng ating Panginoong Hesus, pakipisan, pananahan at patnubay ng banal na Espiritu ay sumaating lahat mula ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.